Yo, what's up mga kababayan? For today's video, maglalatag ako ng isang objektibong pagsusuri sa kakasimula pa lang na impeachment trial sa Senado. Alam ko naman na marami sa inyo ang may kanya-kanyang panig, and I won't hide the fact na nakatayo ako sa panig ng mga Duterte. Pero bilang isang mamamayan, it's very important mga kababayan na tingnan natin ang mga naganap batay sa official na record at sa mismong batas. Hindi sa pure emotion lang. Okay? So here's my POV sa day 1 ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Now, kung titingnan natin ang takbo ng first day mga kababayan, kailangang bigyan ng sapat na kredito ang defense team sa pamumuno ni Atty. Sheila Sison ng Fortune Narvasa and Salazar mga kababayan. Wow! Around the clock. Napakalinis at napakakalmado na nailatag nila ang kanilang mga legal arguments na walang halong ingay mga kababayan, which is really showed kung paano dapat patakbuhin ang isang seryosong legal process. Okay? Palakpakan natin. Diba? Now, let's break down the main highlights para mas madaling maunawaan ng lahat. Okay? So, unang usapin pa lang mga kababayan, bago basahin ang mga kaso, nagkaroon agad ng malalim na legal discussion kung sino ba talaga ang may karapatang mamuno sa impeachment court. So, dito ay nagbigay ng kanilang mahalagang points ang magkapatid na sina Senator Alan Peter Cayetano at si Senator Pia Cayetano, no? Upang matiyak na masusunod ang tamang interpretasyon ng ating mga patakaran, no? At sa huli mga kababayan, sa pamamagitan ng isang demokratikong botohan na nagtapos sa 12-8, no? Opisyal na nahalal si Senator Francis Chis Escudero bilang presiding officer. At dito rin natin nakita ang isang makasasayang tagpo mga kababayan dahil first time in history na dalawang opisyal ang umupo sa harap ng rostrum. Habang si Chis Escudero ang humahawak ng legal direction mga kababayan, kasama naman niya sa harap si Senate President Win Gatchalian. So kung ang papel ni Chis Escudero ay presiding officer, ang papel naman ni Win Gatchalian ay papapel. Chares. Joke. So, bagamat alam naman natin na si Senator Gatchalian ay may background sa finance at business at hindi isang abogado, no? Ang kanyang presensya mga babayan sa tabi ng presiding officer ay tila naging simboliko o parang decoration na lamang ng mayorya para lang maging maayos ang takbo ng session. Decoration. So, what I mean is para lang siyang bantay o standee doon sa tabi, no? Kung sa Bisaya pa mga kababayan, tao-tao sa kahumayan. Joke. Alright. So bago pa man tuluyan magsimula ang bakbakan mga kababayan, naglatag agad si Presiding Officer Escudero ng napakahalagang paalala ukol sa legal basis ng hatol, no? Sabi niya, ayon sa Article 11, Section 3, Paragraph 6 ng 1987 Philippine Constitution, kailangan pa rin ng 2/3 o katumbas ng sapat na 16 votes, no? 16 votes mula sa kabuuang 24 na senador upang makonvict ang vice presidente. So, this is a very high threshold na magpapakita kung sino sa minority mga kababayan na kasama noon ni na Senator Cayetano ang makikipagtulungan o magtatraidor o manindigan sa sarili nilang prinsipyo sa mga susunod na araw. Okay? So ngayon, dumako naman tayo sa panig ng House Prosecution Panel na pinangunahan ni Batangas Representative Jervel Jing Luistro, aka The Laway Girl. Sa unang araw pa lang mga kababayan, iginiit ng prosecution na dapat ay naroon ng personal si VP Sara. At tinawag pa itong unattended, no? Kasunod ng hiling na ma-arraign na agad ang vice presidente. Pero mga kababayan, kung titingnan natin ito sa aspeto ng batas, dito medyo kinapos sa lalim ang prosecution, no? At naging medyo nakakaliw ang hirit nila. Para silang pumasok sa exam na walang review, no? So, mabilis silang nasagot ng depensa gamit ng ang Bill of Rights, Article 3, Section 14, mga babayan ng Saligang Batas, na nagsasabing ang bawat akusado ay may karapatang dinggin sa pamamagitan ng kanyang sarili at ng kanyang legal counsel. No? So, walang anumang umiiral na patakaran sa rules of impeachment na nag-uubliga sa isang opisyal na physical na umupo doon sa bawat pagbasa ng mga paunang motion kung siya naman ay sapat na kinakatawan ng kanyang legal team, no? Kaya ayon mga kabayan, parang ni-review tuloy sila sa basic law
ni Attorney Sheila, no? Dahil dito, ibinasura ng Senado ang 3 paunang motions na inihain ng prosecution. So kung titingnan ng walang kinikilingan mga kababayan, malinaw na isang malaking puntos ito sa depensa sa side ni VP Sara sa unang araw. No? Habang 0 score muna ang prosecution. Yay! Gayon din ang nangyari sa hirit ng prosecution na makuha agad ang mga bank records ni VP Sara. No? Ayon sa depensa ni VP Sara, ay may ituturing na isang phishing expedition 2.0. O, di ba? O pangingisda ng ebidensya ng walang sapat na basehan, no? Parang ano ba, pumunta sila sa korte para mangisda pero wala silang dalang pain. Kasi mga kababayan, protektado ang mga dokumentong ito sa ilalim ng Republic Act No. 1405 o Bank Secrecy Law, no? Isama mo pa ang dinalang nakaselyong BIR box na naglalaman daw ng tax records ni VP Sara at ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio, no? So akala siguro ng prosecution mga kababayan ay may pamisteryong kahon sa game show, no? Pero, iniutos ng korte na ibalik ito agad sa Bureau of Internal Revenue. Dahil ang paglalabas ng mga ganitong sensitibong documents mga kababayan nang walang tamang legal process ay tahasang paglabag sa National Internal Revenue Code. Boom! Panes! Ang prosecution. At upang maging patas naman ang pag-usad ng kaso at marinig ang lahat ng panig mga kababayan, ipinag-utos pa rin ng korte ang pagpatawag sa 2 ahente ng NBI upang magsilbing testigo para sa prosecution. Chares. Kaya mga kababayan, kung may masasalba silang ebidensya rito, tingnan natin, di ba? At isinulong din ni Senator Alan Peter Cayetano na payagan sina Senator Marcoleta at Senator Jingo Estrada na aktibong lumahok sa paglilitis upang mas maging mapanuri at balanse ang pagsisiyasat ng buong kapulungan. No? So, kung tatanungin ninyo ako mga kababayan, kung sino nga ba talaga ang nagwagi sa unang araw, kung ibinuod natin ang day 1, no, ibubuod natin, makikita natin na habang ang prosecution ay sumubok maglatag ng mga agresibong motion, pero medyo urong sulog at kinapos sa technicalities. No? Ang depensa naman ay matatag na sumandal sa mga technical at legal na basihan ng batas. Wow. So dahil sa pagkabasura ng 3 pangunahing hiling ng kabila mga kababayan, kabilang na ang arraignment para sa akin mga kababayan, malinaw na ang panig ng depensa ni VP Sara Duterte ang nagwagi at nagmarka ng malaking tagumpay sa pagbubukas ng paglilitis na ito, no? At sa aking mga kapwa Duterte diehard supporters at sa lahat ng mga kababayan nating naghanap ng katotohanan, ang aking palala ay huwag tayong magpadala sa emosyon, okay? O sa ingay ng mga diskusyon dyan sa labas ng korte. Ang batas mga kababayan ay may sariling paraan upang ilatag kung ano ang tama, di ba? So nais ko kayong iwanan sa isang talata mula sa banal na kasulatan. Sa book of Isaiah chapter 54 verse 17, it states there mga kababayan, "No weapon forged against you will prevail, and you will refute every tongue that accuses you. This is the heritage of the servants of the Lord, and this is their vindication from me, declares the Lord." No, 'di ba? So napakagandang paalala na sa kabila ng anumang ingay mga kababayan, estratehiya o binuong naratibo upang i-impeach ang ating vice presidente, ang katwiran at katotohanan ang mananaig sa huli kung tayo ay nakatayo sa tamang proseso mga kababayan. So manatili tayong mapagmatyag, matalas ang pag-iisip at patuloy nating subaybayan ang mga susunod na kaganapan sa paglilitis na ito. Thank you so much and stay tuned sa second day ng impeachment trial. Have a blessed day everyone!